And once again, class, good evening sa ating lahat. So for today, this will be our first day of our, hindi naman klase, but our lecture. Okay? So our first topic is shear stress in beams. Ayan, shear stresses. Ayan. Naka-silent akong. Okay. So, shear stress and we have bending stress. Diba? You know the difference between the two. But unahin natin si shear stress, pagkagisi. So, first one is yung tinatawag natin na general shear stress or also known as actual shear stress. So, ibig sabihin that is the stress occurring when it comes to shear o pagkagisi within that section. Actual, mao gina ang kumbaga ba live. Mao gina mismo ang actual nga naa dira because of our weight, no, self-weight and the weight that our beam is kumbaga ginaalsa niya. So pwede siyang uniformly distributed, pwedeng uniformly varying, pwedeng point load, 'di ba? So because of that load na nasa kanyang itaas, magkakaroon tayo ng stress. Stress is force over area, 'di ba? Kung basic, force over area. So pag shearing stress, that is VQ over IB. Is our actual shear stress. Next one is yung tinatawag natin na kaning etong VQ over IB, actual shear stress, is depending upon the position or kung anong or saan banda sa ating I-beam. For example, here we have our I-beam or H-beam. No, that is specific si actual shear stress. You have VQ tsaka si IB. And if gusto mong malaman yung average, ibig sabihin yung stress niya sa taas, sa baba, sa kahit saan i-average nimo siya, that is called as average web shear stress. No? So we have our flange and our web. Kasi kaya asa ng flange, sir, asa ng web. So we have two parts sa ating I-beam, no? So yung taas kani ba kaning kaning silang duwa, that is called as flange. This is flange. You must know this one. Kay what if sabihin na what is the stress in the flange? Nyo, kabalon si flange. Mo nang flange. Then kaning nakatindog, naka-vertical. Oy, sorry. This is called as our web. Yan. So, ibig sabihin, average web shear stress, that is the stress occurring to our web only. That is V over D, no, depth times thickness of our web. Okay? Pag actual shear stress, again, depending upon kung saan yung ina-analyze mo, that is VQ over IB. Ang problema, what is the meaning of Q? Pag solve niya, magamit man nato na niya. Alam mo yung formula, VQ over IB, but you don't know what is Q, no? Ang Q class is, that is A, no, area times our Y. Nga, asan naman po ng A o Y, ana? So, ang A po natin, class, that is yung area cut from our neutral axis. So, may example tayo mamaya, syempre, para mas malaman natin ano yung area cut from the neutral axis. Then, yung Y, that is, kumbaga, center of gravity sa katong gikat nga area nga gina-analyze. Center of gravity of, isulat ko na lang. Of cut. What is happening? Area. Napiko mo na akong pen. To the
neutral axis. Long ha? Yung pen. Okay. So y is from neutral axis papunta sa center of gravity ng ina-analyze natin na point or na section. Anahay sa sounds na to, alam mo, mag-sob-sob ta, no, takabalo. So I is our inertia, alam natin yan, di ba? Then yung B natin is, mamaya, gagamitin natin yung base natin. Okay? So next is our allowable shear stress, di ba? As we are designing, as we as engineers, meron tayo tinatawag na actual tsaka allowable, di ba? For example, for our I-beam, the allowable shear stress daw na kayang ma-handle niya, meron na tong factor of safety that is 0.4 sa ating FY. Diba? FY natin is yung ating yield strength of steel. Diba? Lailay man tag steel, lailay man punta og quality sa steel. So our steel, meron siyang kanyang tinatawag na yield strength, yung mag-yield good siya. Lahi po itong mag-failure na gid siya. Kani yielding pa lang niya siya nga point. That is 248 megapascal if not given. Pero kung gihatag mo, ito gamita alangan. No? So, 248 megapascal if our yield strength is not given. So, mao daw na ato ang allowable shear stress if we are designing. So, in designing, syempre, 0.4 FY, dapat di mo lapas, ana. But again, pag i-compare nimo siya or if you are referring or ga-design ka, gina-equate nato nga si actual shear stress is equivalent sa allowable shear stress. Diba? I-relate nato silang duha para makuha nato ato ang allowable nga V, which is our shearing force, our allowable thickness, for example, thickness yung hinahanap, 'di ba? So, kumbaga, i-relate gyapon nato na silang duha. Si actual and allowable. Si allowable is we are designing, actual is we are checking. 'Di ba? Ano man sa RC? Actual, mo na literal nga na we are checking if kaya ba niya or hindi. But next is allowable, we are designing. So, sa dapat. Okay. So next class is yung ating shear flow or yung tinatawag natin na Q. Ganyan ang difference nila is small letter pag actual, capital letter pag allowable. Proceed tayo. Shear flow, that is VQ over IB. Same pa din yung ating Q dito. No? Q pa din natin is A times Y, which is A is cut area. Then, yung Y is distance from the center of gravity of the cut area to the neutral axis. Kailan mo mag-neutral axis, no? Neutral axis. Alam mo gana? Sige, example na to Find the actual shear stress of this area. Example ito. Of the top flange. For example lang para tayo idea on sa CQ. So, for example, ito yung ating top flange. Siya daw yung hinahanapan natin ng shearing stress. So pag-compute sa Q, sir, first one is the area of this shaded part. Kaya mo man ang gina-analyze. Multiplied by, di ba naman siya sarili niya na center of gravity sa tunga ana. Di ba? Padulong sa center of gravity or neutral axis sa ato ang I-beam mismo. So, mo ni ato ang Y. For example lang na So, na ang Q. Area sa shaded part o yung ina-analyze natin times neutral axis papunta sa center of gravity. Before sinong klase, nagklase man pugkugikan. Di pa man guba akong pen. Karon lang niya siya na ginani. Okay. So, na this is our center of gravity. Tungaan ng area sa taas. Okay? Save na to.
So, VQ over I. Okay ba? Type okay if you can hear me and nakikita yung ating presentation simula pa kanina. Okay man, no? Pag sabat lang mo ha, or pag chat lang mo if, for example, hindi ako naririnig, or for example, I am talking but the screen is not shared. Oh, sige. Nainahin lang na to, di kay para goods ba. So far we have FV, we have capital FV, we have our Q. And let's proceed with our next slide. Standards if not given. So ito yung mga standards na gagamitin daw natin class. FY or our yield strength is 248. FU is our ultimate or tensile strength of steel, ultimate strength niya. If not given so you need to memorize this. Dapat memorize din ninyo class. Kay minsan sa board exam hindi binibigay. So, mo dapat niya ang values. Next one is our modulus of elasticity. That is our ES, or some books is E lang siya. E lang literal. This 200 megapascal. Next, let's proceed with our statics. Ay, di naman statics. Kaning kuha ni siya. Theory of structures. Diba? So, we have sa theory, turuan kayo kung paano kunin yung maximum shear, maximum moment, maximum deflection. Pero taas man to, alam nga ang kinahanglan lang nato is shear nga max, moment nga max, o deflection. Nya taas kay kag solution sa kuha. Which is okay naman din. Pero mas maganda if memorize natin yung formula. Kasi ito yung English unit. Kuan, kips, kilopascal. Diba? Kilopascal. Kani megapascal. Oh. Ay! Pound per inches squared. Mga nanagod, pound per... Basta naka-pound. Pound per feet square, pound per inches square. Mga na ang English. Pero mostly, Bulawan ang ginagamit is naka-SI. But again, thank you for asking. Naka-pounds. Ito lagi kips, kilopounds per inches squared. Okay. So, proceed tayo. Pag point load na nasa gitna, that is shear maximum natin is P over 2. Diba? Tama, diba? Which is occurring from our supports. Diba? So, nadri dapita ang maximum pag nadri nga part. Which is sa ito ang kuan, diba? Sa ito ang reactions. Next is maximum nga moment pag point load, that is PL over 4. Maximum nga deflection is PL cube over 48 EI. Pag uniformly distributed, ang maximum natin na shear is WL over 2. Diba? Yung maximum na shear, pag nakalimutan mo, that is just the value of our reactions. Yung value ng ating supports. Diba? Dira man ga-occur good ang maximum nga V. Dira, V max. Dira siya ga-occur. Ang moment, asa ga-occur sa tunga. Dira ga-occur ang M max. Diba? So, pag uniformly distributed, that is WL squared over 8. Ang deflection is WL raised to 4 over 38 EI. Tapos, next, bakit may ganito? Because we have a topic na mga C-parlins, good, na mga sin, good inyo sinimbalay, no? Pag naka-steel, yung mga C-parlins, no? Snipe beam, nakapatong man na. So, munang mostly ang mga setup, we have L over 3, L over 3, L over 3. If we have our point load, dalawa. Naka-space ng L over 3. So, ating Vmax is same pa din, no? Same.
That is just P, di ba? Because we have 2P, siyempre, tungaan na nila. We have, first one is this P and this one is our second P. Moment maximum, pag may dalawa, is PL over 3. Deflection ng Y ha, Y max is 23 PL cube over 648 EI. Tapos, for example, if tatlong load P, which is spaced na naka L over 4. So, L over 4, L over 4, L over 4, L over 4. So, ang ating maximum na shearing shearing force is 1.5 P. Maximum na moment is PL over 2. Then, maximum na deflection is 19 PL cube over 384 EI. Screenshot, pwede man po dili, kay I will send this PDF or PowerPoint naman din pagkatapos. Pero pwede gapon yung screenshot or sulat sa papel kay gagamitin natin yung mga formulas later. Okay, screenshot. Sige, proceed tayo. Let us proceed with our first example, syempre, para ma-apply na to mga formulas. Okay? So, a wide flange section has the following properties. We have BF, which is the length of our flange. Base flange. Nani ba? BF. Then, thickness of our web. Diba? Kaning web, kanina nakatindog. 9. So, technically, class hindi binigay yung ating figure. So, dapat alam mo yung ano yung BF, TW, TF, kay ikaw may mag-drawing. Drawing pa lang, kung nakakabalo. So, ang basic is, again, flange, yung nasa taas, tsaka baba. Yung naka-vertical. Horizontal dahil. Tapos, yung naka-vertical is our web. Proceed tayo. Thickness of flange is 12 mm. Ayan, 12 mm. Tapos, D. Depth, overall depth na 300. Tapos, IX, inertia in our X, is 108 times 10 raised to the power of 6 millimeter raised to 4. Tapos, Q. Montagi palisda, no? Gitagaan ta diretso og Q. That is Q from our neutral axis is 380 times 10 raised to the power of 3 millimeter cube. And next is our actual, di ba? Actual na shearing, this is not actual. Allowable shearing stress is 0.4 FY. But again, you need to memorize that one kasi hindi naman yan binibigay parate. Sige. Number 1, determine the shear capacity of the section. Number 2, determine the safe uniform load that the section could carry if length of beam is 8 meters. Number 3, determine the shear flow of the portion of flange 30 mm from the edge. Number 4, determine the shear flow at the neutral axis. Number 5 and 6 is your problem for practice. Ibig sabihin, dapat ikaw kayo nang mag-research niyan kung paano. Practice na ninyo So, mo na inyong pamaagi nga mag-research mo sa una silang duha. So, mo gawas na sa quiz or exam. Hala. Wala lang given, no? So, ang isosolve natin is 1, 2, 3, 4 lang. Then, 5, 6 kayo na bahala niyan, no? That is your practice problem. Okay, proceed tayo. So, number 1 is determine the shear capacity of the section. Ibig sabihin, yung shear force na kaya ng ating section. Okay ba? Kaya. We are designing. Gets din nyo? Ginapangita na to ang kaya. So, wala actual. Hindi siya actual but rather than designing. So, with that, magkaka-clue tayo kung ano yung gagamitin natin ng formula. Sa tingin ninyo,
Small letter FV or capital FV? Pakitype sa chat box. Saan sa dalawa? Si FV nga dako o si FB nga gamay? For our number 1. Again na. Sheer capacity. We are designing FB na dako, sir. Dako na F. Dako na F. Sige, that's correct. We will be using our capital F because, no, reading comprehension pud ba? Gamiti pud og English dia. So, pag titingnan kasi natin, yes, no, save sa nako. We are finding yung capacity niya no, capacity niya. So, syempre, atong gamiton itong formula nga designing. Okay. So, sulat natin. I hope na kasi basa lang siya, no? Ano ko sulat? Yan na lang. Sheer attention sa kong agi. Capacity of the section. So, ibig sabihin yung load na kaya niyang i-carry. So, sabi ninyo, dako na F. So, FV yung gagamitin natin based sa ating formula is 0.4 times our FY. Ang problema, hindi tayo binigyan ng FY. Sige daw, pakitype sa chat box. Ano yung FY na gagamitin natin? Anyone? What is our FY? Wala. Pakita natin ko sa ganina. 0.4 times. Ayan, memorize man dito. May na-screenshot dito. That is 248. That's correct. 248 megapascal. So, paki-calculator po, what is our allowable shear stress? Even na nasulat na ha, paki-type gyapon para na may participation, magagana gud ng utok, di man sige lang magtanga, no? Tanaw-tanaw lang. So that is 99.2 megapascal. Megapascal na yun ko. Okay? So ang tanong, no, megapascal or kung gusto mo, that is Newton per mm squared, di ba? Man ang megapascal. Ang tanong, is this our final answer? Yes or no? Final answer, yes or no? Type, balag mali ka. Is this our shear capacity? Yes or no? Yes, ayan. So, type kung yes or no. Pwedeng humabol, ha? Balag na. Yes. Yes. This is not our final answer. Take note, ang inahanap is shear capacity. Hindi naman shearing stress capacity. So, this is not our final answer. Stress pa lang na, no? So, therefore, we must find our shearing force. So, shear stress, then i-relate, di ba nato? Mao man ni ato ang allowable, i-relate nato sa actual. So, balik mo tanan, no? This is not our final answer. So, ang shearing stress na gagamitin natin is yung, eto, i-relate nato siya sa average web shear stress. Sir, what if VQ over IB? Kulang taog kuan pag VQ over IB, no? Kay, naman po inertia, pero ang Q magod is specific. If we are talking about the whole structure itself, no? So, that is V over dTW. So, sulat natin dito. FV na gamay is equivalent to ito, V over dTW.
Diyan natin kukunin yung ating shearing force. So, we will relate. Diba? Sabi ko kanina, i-relate na to para makuha. FV is equal na to sa small FV. Diba? Murag siya, kumbaga, from our allowable, i-relate na to sa actual para makuha si V. So, input natin, base kanina, FV po natin is 99.2 megapascal. That is Newton per mm squared. Diba? Is equivalent to our V, yan yung hinahanap, divided by our D. Total depth is 300 mm. Lalagyan ko ng units para dito mawala. Then, thickness of our web is 9 mm. Ayan. So, based on this, paki-shift solve, what is our V? Is, ito yung unit ha, para masanay mo. Sa may unit ani? That is, yes, that is 267,840 Newton. Or, pwede natin, for example, sa ating choices, walang Newton, nakakilonewton. So, that is 267.840 kilonewton. Siyempre, this will be our final answer. Ayan, final answer. So, ayan na. Shear capacity, again, is a force, not a stress. So, kilonewton or newton dapat ang answer. Okay? So, that's it. Proceed tayo. That is for number 1. Okay, let's proceed. Next. Determine the safe uniform load that the section could carry if the length of the beam is 8 meters. Tara na. No? So, nakuha natin yung V na pwede sa kanya is 267.840. What if daw yung ating I-beam is 8 meters? Ayan, 8 meters. Then, syempre, meron siyang kine-carry na uniformly distributed load. So, what is that safe uniformly distributed load? Ano na? Siyempre, safe, number 2. Safe uniform load. Okay. Ang tanong, anong formula yung gagamitin natin? Clue. Vmax ang una. Vmax equals. Diba? Nakuha na natin kanina yung V or yung shear na kaya niyang isupport. So, yung kukunin natin ngayon is yung W. Yung ating uniformly distributed load. Na made in Japan daw ang akong video. Basihin na yung internet? Or ba? Yes, that's good. That's correct. That is WL squared. Ay, wala squared. WL over 2. Yan. Diba? Kanina, pag meron tayong uniformly distributed load,
Vmax is WL over 2. Okay, input lang natin, literal. We have 267 point, buot lang ko, no? Tama lagi. 840 is equivalent to, ito na kong unit, ha? Kilonewton equals W, length natin is naka meters, 8 meters, tapos divided by 2. What is our W? Yes. Ayan na, even though na nasulat na nako, pwede ragyapon mo mag-type. That is 66.96. 66.96 kilonewton per meter. That is our final answer. Okay. Basa akong script. Ala. Gilipiwan akong screen kay pangit ang pangit siya sulatan. Okay. Sige. But that is our answer. Number 3 na tayo. Determine the shear flow of the portion of flange 30 mm from the edge. Ala to ara. English pa yun. Shear flow. Diba? So yung drawing natin from the edge of our flange, again, ang flange is eto, tumoy ba sa taas? Flange, web. So from our dulo or edge, 30 millimeters. So what is the shear flow? Okay? So sulat natin number 3. Shear flow at neutral axis. Ay, number 3. Swap. Okay, sorry. At the shear flow of the portion, swap din akong sulat. Of the portion. TMN from the edge. Yan. That is number 3. Ayan, edge. What happened? Lang save sana ako. Okay. So number 3, maybe unahin natin yung number 4 kasi mas madali. Okay? So sulat sana ako, ha. Kay yung number 3 tsaka number 4 is just the same, but yung number 3 is complicated kaysa kay number 4. So na lang siguro na to si number 4. So number 4 is determine the shear flow at the neutral axis. Siya mo na sa yan. Number 4. Shear flow at the neutral axis.
Ayan, okay. So, natin number 4, So, based sa formulas natin kanina, class, what is the formula for our shear flow? I-type. Kabalo mo. I-screenshot ninyo. What is our shear flow? That is, yes, that is VQ over I. Salat natin. Q is equivalent to VQ over I. Ayan. Then, before that, pag-usapan muna natin saglit lang yung ating shear flow. So, if you are talking about shear flow, class, we have our shear flow diagram. Ibig sabihin, ito yung stress when it comes to our shear of our I-beam, no? As you can see, kani baga manggod siya. Taas siya ba? Baga siya kung pa-horizontal. Siyempre, maliit masyado yung shearing stress dyan. As you can see, ito yung zero natin na part, 0. Then, dito yung papuntang positive na value. Kita nimo, gamay kayo nga curve, di ba? So, maliit masyado yung ating shear sa ating flange. Siyempre, baga good na. Pag i-compare natin sa web, no? As you can see, meron tayong value, for example, dito. Para from 0, papunta dito. Tapos, as you can see, naka-curve na siya. Ibig sabihin, yung maximum natin na shear, saan mag-occur? Feeling ninyo. Okay, type. Saan nag-occur ang maximum shear sa ato ang section based on our diagram? No? From 0, padulong dito is positive. Saan? No, sa diagram, no? Dili nagdako siya, tapos nag-increase, tapos naggamay. Naa sa tunga. Very good. That is in our neutral axis. So, sa neutral axis, exist ang maximum shear. So, lagyan natin dito. Sa gitna, yan, max shear. Shearing stress. Clue na ninyo sunod. If alam niyo kung saan. Yeah, sa neutral axis. Okay, proceed tayo again. Unahin natin shear flow at the neutral axis. We have VQ over I. Q natin, class, that is area times Y. Pero sa number 4, binigay yung ating Q, di ba? Ito. Q at the neutral axis. 380 times 10 raised to 3. So, yan yung gagamitin natin. Okay? So, V, na-solve natin kanina. Gagamitin natin is Newton lang para ma-equal na to. Naka-mm ang guning I, inertia. So, that is 267,840 Newton times our Q, 380 times 10 raised to the power of 3. Itong unit niya, pas sa kalimot ay millimeter cube. Pakimute po. Divided by our inertia. So, inertia at our x, Ix yung gagamitin natin. That is 108 times 10 raised to 6. 108 times 10 raised to 6. mm raised to 4. Siyempre, calculator, siyempre. Ay, calculator po, what is our final answer? Yes, that's correct. Again, habol lang yung mga wala pa. 942.4. 942.4. Pangita po sa kong to. Magikapoy kinabuhi. Newton millimeter.
So, ibig sabihin, at the neutral axis, yung shear flow na to is 942 Newton per mm. Balik tayo sa number 3 kasi siya yung medyo complicated. So, same pa din yung formula class na gagamitin natin. Ito, nakadrawing na siya daan. 30 millimeters from the edge of our flange. So, Q natin is equivalent to VQ over IB. Over I lang di. Then that is equivalent to V natin is just the same, no? That is 267 840 Newton times our Q. So Q natin, based sa atong definition kanina, is A times area times Y. Sige daw. Sa tingin ninyo, what is our area? Or, unsa ang pag-solve sa area? Ayaw i-times dito. Area ng ina-analyze natin. Naka-color blue. So, what is the area of that color blue? So, yan yung ina-analyze natin. Times man dito. So, yes, that is 360. That is 30 mm by 12 mm. Ano So, ito kana naka-color blue. That is our A. Balikan natin. Area cut from our neutral axis. So, yan kasi yung hinahanapan natin. Specific pagid kayo siya, 30 mm from the edge of the flange. Muna itong area. How about our Y? Ang Y natin is from our neutral axis. Nakabutang naman pod. No? Pero yun sana pagkuha. From neutral axis papunta sa neutral axis of our flange. Pakita nato dire no. Atong Y yun sa pagkuha. Ang pagkuha sa Y, syempre, ang D gi-divide sa 2. 'Di ba? So D divide 2 para kayo na lang mabilin. Tapos ang D gi-divide sa 2, then mag-minus ka og 12. Tama? Mao 12 man eh. Minus 12. Uy, sorry na, next. Tapos mag-plus ka or mag-add from this point, syempre, papunta sa iyahang sariling neutral axis or center of gravity. So that is 12 divided by next naman. Divided by 2. Sige daw class, i-calculator daw na. Ang D nato is 300. Tao na to 144 ba ang mong gawas? Tama? Tama ba ang analysis? Yes, that's correct. 300 divided by 2 or 300 minus 2. Ay, kay babaliktad, no? 300 minus 150 minus 6. Okay na po. Gets nila na? Ang Y is from our neutral axis papunta sa center of gravity ng ina-analyze natin na area. Yes, that's correct. Correct, sir. That is 144 mm. Then last, syempre, 144. Paki-input. I-type na sa calculator. I-divide yan lahat sa 108 times 10 raised to the power of 6 millimeters. Ayan, thank you. 128.563.
128.563 Newton millimeter di ay. Final answer. And this is also our final answer. Ayan. And we're done with our example number 1. Oh, di ba? Yung 5 tsaka 6 that is your practice problem. So you need to practice that one. Then siguro next time, next time balikan natin if meron pa tayong oras. Next meeting, dili karon mismo. So determine the shear flow 88 mm from the NA axis. O di ba magvarig nons ka ato. Kapag tawag pa man imong center ato. Determine the shear flow of the portion of the flange 20 mm from the edge. Parehas lang maning duwa. Ang 30 gilisdan lang og 20. So practice na Parehas lang na sila dali Okay, baka lumabas yan sa ating exam or quiz. Pa-screenshot, sir. Oh, screenshot. Naka-save, magyapon na. Okay, proceed tayo. Next, situation number 2. This is our last situation for today. Alangan, sampo kabuk atong isolve do lang sa. Ini lang ta, no? So, a simple beam has a span of 12 meters and supports a superimposed uniform distributed load of 20 kilonewton per meter. So, ano sa mga superimposed uniform distributed load? Mura na nagkuan class. Mura na siya self-weight or mura siya load nga gina-carry niya. Mo lang. So, properties ng ating web flange man siya. W. We have W 450 by 70. Ang iyang pangalan sa ito. That is BF. Again hindi binibigay ang figure. Dapat alam mo ano yung BF based sa flange 150. Thickness the web is 10. Thickness the flange is 15. Then overall depth is 450. Area natin is 870. IX natin is 274.7 times 10 raised to the power of 6 millimeter raised to 4. WB natin. Weight. WB. Weight sa ato ang beam is 70 kilogram per meter. Tapos IY is 8.47 times 10 raised to the power of 6. Okay, proceed tayo. Number 1. What is the average shearing stress in the beams? Number 2. Determine the maximum shearing stress in the beam. Number 3, which is your practice problem, determine the shearing stress at the point 100 mm from the neutral axis. Magawas na sa inyong exam. Number 4, calculate the maximum bending stress in the beam. Okay. So, yung number 4, siyempre, butang na to daan. Next time pa rin. Next time. Because that is bending stress. Napamanta sa shearing stress. Mo niya to ang topic next meeting. Okay? So, 1, 2 lang atong isolve ani. Shearing stress tsaka average tsaka yung maximum. Okay. So again, ito lang yung binigay Hindi binigay yung figure, so plot lang natin. Ayan siya. BF is 150, thickness of flange is 15, 210, yatag na daan. Pero di naman nakuha, di ba? 450 divided by 2 minus 15 is 210. Tapos thickness ng web is 10. Then we have our uniformly distributed na superimposed load 12 meters. Then akuan siya kaning simply supported. Okay, let's proceed. Pangita. What is the average shearing stress in the beams? Padayon ta. So average shearing stress in the beam. Number 1.
average stress, no? So, MPa. Dili siya Newton or kilonewton. Stress. So, average shearing stress. Based sa ating formula, no? Pag tinawag na average shearing stress, paki-type sa chat box, what is our formula? Yes, that is FV, okay, actual man eh, is equivalent to V over dTW. So, ang kulang natin dito, we cannot proceed, syempre, because we don't have the value of our V. So, again, average, ano tawag? Average shearing stress, kumbaga actual, dili siya allowable, actual. So, katong mga loads gin nga nakapatong sa iyaha, mao tatong kuan og value, no? So, paano kunin si V? Sir, same kanina, dito tayo dadaan. No, hindi, because this is sheer capacity, no, allowable. Ngayon, actual. So, sa actual ta mangita. So, papangita, sir. Take note na binigyan tayo, ang load natin is 20 kilonewton per meter. Then, isa pa. 70 kilogram per meter. So, gagamitin natin yan. Kumbaga ba, actual. So, actual atong isolve. Okay. Solve natin to. So, we have here, kaunsa nato si W, di ba? Kaning W, makuha natin. W is equivalent to 20. Ito unit ato. Kilonewton meter. These are superimposed na load. Pero napad pud siya self-weight, yang sariling timbang, 70 kg per meter. Ang problema natin dito, class, is naka-kilograms. How can we convert this one into kilonewton to ara? Tao na lang na. Pag-convert pa lang, no? Physics pa lang. Saan mo na pag-convert sa 70 kilograms per meter into kilonewton or newton lang sa kilograms to newton. Balik eh pag ano. Yes, that's correct. 9.81. Tama ba? Na mo second demotion. In Mikael we trust. So, that's correct. 9.81 meter per second squared. Diba? Malingaw ba ako ng convert. So, mahimo siyang kilogram meter per second squared. Tapos, i-times tapos na ni mo, class. In every 1 newton, we have 1 kilogram meter per second squared. O, nahimo na siyang newton. Tapos, himon pa na itong kilonewton. In every 1 kilonewton, we have 1,000 newton. Ano siya? Anong proper nga pag-convert? Yes. So, paki-type. Literal nga, kani i-type. What is our W? Actual ta nag-agi ha, wala ta sa allowable. What is our W? $20.687, sir? Question mark? Literal nga gibasa na. That's correct. 20.687. 20.687 unit na to is kilonewton per meter. Okay, so W pa na. Next, if that is our load, paano natin siya mako-convert into our V or Vmax? What is our formula?
we are finding our actual Vmax. Yes, is that correct? WL over 2. No? That is WL over 2. Okay. Input natin, 20 point. Siguro sa kanang basa sa screen. 20.687 times, lagyan ko ng unit mas nindot maguna unit class para di mawala. Kilonewton per meter times length is 12 meters divided by 2. What is our Vmax? One two four point one two two. Okay. 124.122 unit is kilonewton. Okay, cancelled out. Ayun, sa man ako ang screen. Kilonewton. That our final answer? No. That is just our V or shearing force. Hinahanap natin is shearing stress. So, last step, FV is equivalent to 124.122 divided by our depth, total depth. Saka na itong unit kilonewton. Tapos times 450 mm. Tapos thickness sa itong web is 10 mm. Ang goal na to is, siya is kilonewton per mm squared. No? Tama? Yeah. Ang goal na to is Newton per mm squared para mahimo siyang MPa. So, times na to ni. Times in every 1,000 Newton, we have 1 kilonewton. Pila? That is 27.583. Pansinin niyo, pag mag-solve ko, ginabutangan ako mga unit So, kayo, pag mahaba yung oras ninyo, mas maganda talaga may units. Pero kung samukan mo, okay ra pod, kay hawod naman siguro mo. Pero, okay na advice ko sa inyo, lagyan nyo palagi ng units para track ninyo ang conversion. So that is Newton per mm squared or MPa, megapascal. That is our final answer. Uy! Sa kuan. Ayan. Final answer. Okay, last. So, makapanihapon na ta. Determine the maximum shearing stress in the beam. Kanina is average. Ngayon is maximum shearing stress. Ibig sabihin ng average is kumbaga parang yung ina-analyze natin is yung web, 'di ba? Pag maximum is what is our formula? Pakita nato dira sa imong gamiton. Sa tingin ninyo, ano yung gagamitin natin? .583, di ba, sir? May akong salat. Ay, okay. Ayan, 583. Oo, sige. Again, anong formula ang gagamitin natin? Pag maximum, average naman kani siya. That is our, yes, anyone, saan sa tatlo? Ayan, that is correct. Apas. That is VQ over IB. Number 2 na ta.
maximum shearing stress. So, ang maximum shearing stress natin, class, is small letter FV is equivalent to VQ over IB. Wala na, unsa man eh. Sa kuha ni class, slide akong screen. Ayan. So, VQ over IB. Problema, meron na tayong V. Kaya na ka ng V. Kaning V na to, ganina, pwede na na. 124.112. Ang Q, wala pa. Then yung I natin, meron, no, gatag man. IX ang gamita, si IY ang gamiton. Within our x-axis atong irespetuhon. Okay? Tapos, B is, kumbaga, kung saang thickness sa web. So, mo ng G's lang na siya. So, ang problema dito is yung Q natin. So, Q sa itong unahon para dito maglisod. Q is equivalent to, wait lang ha. Kanang oily na akong screen. Q is equivalent to A times Y. Then, syempre, maximum shearing stress tayo. Diba? We are analyzing kung saan yung ating maximum. So, ang maximum, syempre, asa ga-occur. Asa? Dali, sa part niya. Tungaon lang nato kay maglisod man tag iisa nato, no. Pwede man ta mag-Varignon's theorem. Pero para dire-diretso save sa nako kasa. Si mamali na akong Quizlet, balik kitag uno. So na yun. Ay, nalapas te. Okay, again na, maximum shearing stress, syempre, that is, kumbaga, occurring, itanan nimo, pwede po tanan nga literal tanan. So, lahat ng nasa taas ng neutral axis. So, para pag-analyze natin, mas madali siya i-analyze, i-cut natin into two sections. Ito na section, yan, and then ito na section. So, yan yung hahanapan natin ng Q. No, our first and second area. So, first ang number and second area. So, sa first area, saan pagkuha sa area ana, paki-type daw sa chat box. Blank times blank. Parang gana po din ng utok. That is, yes. That is simply 150 times 15. Area pa lang na. Next is Y. Diba? Butang dot ha. Dot. Mo ni ang center of gravity sa atong area 1. So, yung hinahanapan natin ng i-reso na lang na ako. Ito na itong A1. Ano? Y1 plus A2 Y2. Hala, pwede ito maglibog. So, A1 natin is equivalent to, yun sabi ninyo, 150 times 15. Tansya klasa. Ba't naon sana niya kong screen? Okay. Tapos, what is our Y1? Pilin ninyo. From this point, di ba? Sa pining.
From this point, papunta dito sa center niya. So, ang pag-compute, isulat na ko ha. Sige. 450 divided by 2. Diba? Para katunga. Mag-minus din taog 15. Tama? Para diri siya taman. Tapos mag-add na pod taog. Same kaganina good niya style. 15 divided by 2. Sabtan man ha. Pero again, if kaya nimo matamatahon, pwede ra pod. Isulat lang nako para makasunod lahat. So that is our y1. Nalangan to sa sige lang, last naman eh. Nalangan ko sa akong screen. Na? Tapos, plus. Sa tingin ninyo, class, what is our area 2? Blank times blank. Ay, kutay answer. Dito na nag-type niya. Okay. 207. Ano yung kita? Okay. Yun yung solve. 217 na siya. That's correct. So, ang area 2 na to is thickness sa web. Gis, di ba 10? Times height sa web, 210 nakabutang, pero yun sa mga pagkuha, that is 450 divided by 2 minus 15, no? 450 divided by 2 is 225. Minus 15 is 210. Tama. So, muna area times y2 na to. So, ang y2 is from this point papunta sa center of gravity niya. Paano pag-compute? Isa-isahang yun na to. So, same kanina, no? 450 divided by 2 para katunga minus 15. Nakuha naman mo 210. 210 na siya. Tapos, i-divide na mo siya og 2. Klaro ha, literal na step by step. Pero unnecessary na kaya, no? Sige lang. Makita gid ninyo ang iyang pagkuha. So, kumbaga, kung nanakay 210, that is 210 divided by 2. So, what is our Q? Paki-calculator po. Kita din nyo, step by step gid nako. Pero kung kamo mag-solve, kaya ninyo matamatahon. Okay na po. Para lang gid hanay good siya. So, pwede nyo i-type 150 times 15 times 217.5 plus 10 times 210 times 210 over 2. Tani ako literal, gisulat ng utanan. What is our answer? $79,875. Okay, last man mo. Okay, that is 79,875. 9,875. Ang Q is naka-millimeter cube. Harap. Taasa po din. Okay. So, V natin is na-solve na natin kanina, no? That is 124 kilonewton sa nato. 124 122. Dili ko. Newton di ako. So, Newton times Q, that is 79,875 millimeter cube.
Then, divided by, ay nagagamitin natin, pang palibog lang ng isa ka ay, ang gagamitin natin is IX. So, 274.7. 274.7 times 10 raised to the power of 6 millimeter raised to 4. Tama ba? 4. Then, our B, ang thickness sa atong flange. Web pala, sorry. 10 mm. Ay, i-define ako pala sa basi mag-misinterpret ninyo. Ang B natin, class, is the thickness of the neutral axis, so thickness of the center of gravity of the area sa atong gina-analyze. Taas na. So, ang ibig sabihin, class, di ba, we have area 1 and area 2. Di ba, they have different center of gravity. Pero, as one man nga to ang pag-analyze sa iyaha, so naa siya'y center of gravity nga ilang duha. Yes, di mo? Center of gravity total. So, di na nato i-solve kay pwede man gud nini mo i-Varignon's theorem pero samok ba ano gi individual nako same naman mo gawas. So, technically, class, ang definition ng B is the thickness or length, kumbaga, or length / length GHT. Hala, di ka blog spelling sa length. Length. Diyos ko. Champion pa naman kung kuan sa una. TH. Length. TH. No, length. Ay, ko iba siya. Ayun na po yung nagpamatasan. Ay, TH. Okay. Ginatest lang tamo. Again, bulok big spelling. Thickness or length of the center of gravity of the area nga gina-analyze. Ana yung definition. Kay basi magud matunong siya sa, for example, imong center of gravity matunong sa taas. So, kating 150 dapat imong B. Pero ito obvious kaayo naa sa diri A. So, kailangan nimo mag-Varignon's theorem. Pero pwede na po di mo yung individual. So, muna ang literal nga definition ni B. Sige. So, pilang answer, class? Pag i-calculator ni siya. Ay, type naman na mo. 32.075. So, that is 32.075 megapascal. Or, butang sa nato? Newton per mm squared. Uy, kasulat ba? Last na lang ni. Or MPA. Ayan. Pwede na lang. Final answer. Oily kay Dre, class. Sorry ha. Nasaan kay sulatan? Ayan. Final answer. Okay, that is 32 point. Nasuko na sila gura. Kaapat ginagisend. Newton per mm squared or MPA. Okay? Save na to. Kasi mawag kalit. So, ayan siya, class. Pansinin nyo, no? More on kuan.
dapat magaling kayo in getting the area and our neutral axis. Dapat marunong kayo mag-Vargnon's theorem. Dapat marunong din kayo mag-analyze ng ating neutral axis papunta sa ating center of gravity. So, mga pala. Tapos, alam mo lang yung hinahanap kung ano ba dapat ang gagamitin, yung allowable ba or actual. So, i-analyze gid nyo ang problem sa nasa statics ang centroid. So, again, in my own experience, still is mahirap. Pero lingaw siya kay step by step na procedure lang imong buhaton. So, dapat, kita ninyo, no? We have formulas, pero dapat alam mo yung ibig sabihin ng mga variable sa formulas. Gets man ninyo, no? Akong ginayawit. No? BQ over IB, no? Pag Q, that is A, Y. Nya, maglibog mo ka usay A. Katong A is katong area sa gina-analyze. Y is neutral axis papunta sa center of gravity sa gina-analyze. B is the thickness or length sa atong center of gravity sa atong area nga gina-analyze, no? So na mga anak. So kung alam mo yung formula but you don't know the meaning of the variables in our formula, medyo maglisod pag good ka ani. And exit. So I think that's it for today. So nag-end ta karon sa shearing stress. So our topic next time will be our bending stress. So same pa din yung ating make-up class tomorrow, that is 7 p.m. to 9 p.m. Again, this is recorded. Wait lang.